work ng kumpanya. Mahalaga kasing tandaan sa karamihan ng mga opisina, nakalog or nakarecord lahat ng koneksyon sa Wi-Fi o network nila. Alam nila kung anong device, anong oras, minsan pati saan banda sa office. So kahit Truth Teller 2024 pa yan, na-trace pa rin pabalik sa'yo. Exactly. Yung mismong pagkonekta mo sa Wi-Fi gamit siguro, yung company laptop mo or phone mo na connected doon, yun yung nag-iwan ng digital trail pabalik sa'yo. Okay, gets? Kaya ang sumunod, pinatawag ka ng HR. Akala mo siguro, pag-uusapan na yung reklamo mo kay Mark, pero hindi pala. Hindi, kundi yung sarili mong ginawa, yung inappropriate conduct daw. Oo. Dahil nga ginamit mo yung resources ng kumpanya, yung Wi-Fi, para dun sa, sa plano mong yon. At ang naging resulta, hindi ka tinanggal, pero transfer sa Cebu office. Para daw magkaroon ng fresh start. Yun yung sabi nila, para ma-de-escalate yung tension sa Manila office. Grabe yung irony. Kasi si Mark naiwan sa Manila. Si Camille, yung pinagsasalosan mo, na-promote pa rin daw. Parang baliktad lahat. Pero teka, meron pa. Dito pa lalong nagiging fascinating yung kwento. Kasi pagdating mo raw sa Cebu, akala mo yun na yung parusa mo, di ba? Mm-mm. Pero, na-discovery mo na si Mark pala, yung ex mo, siya yung original na humiling na matransfer sa Cebu. Mga ilang buwan na daw bago yung mga pangyayari. Ha? Talaga? Bakit daw? Para daw magkaroon ng space. Yun daw yung reason niya. Makapag-isip-isip siguro after ng breakup ninyo at na-approve na raw dapat yun. Teka. So, kung na-approve na pala para sa kanya, bakit ikaw yung napunta doon? Eto na nga, dahil daw sa mga sumunod na pangyayari, yung revenge potluck, tapos itong email mo na na-trace sa'yo, parang naisip ng HR na mas magiging awkward kung si Mark pa yung aalis. Gets